Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung pakiramdam na pag-uwi mo sa bahay parang pagod ka na kahit wala ka pang ginawa buong araw? O yung tipong nag-effort ka sa relasyon mo, sa partner mo, sa kaibigan mo, pero sa dulo parang ikaw lang yung napapagod. Napapaisip ka na lang, bakit ganito? Bakit ako palaging ang pagod? Kung naramdaman mo na to, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin, lalo na yung nasa edad na 25 pataas, nararanasan to. At alam mo, ang totoo, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Hindi lang ito tungkol sa pera o kahit sa kung gaano ka kabisi. Ang pagod sa relasyon, lalo na yung emosyonal, may malalim na dahilan. Ngayong araw gusto kong pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit nakakapagod ang isang relasyon. Hindi yung simpleng hindi nagkakaintindihan o nagkakagalit lang paminsan-minsan. Mas malalim ito, mas komplikado. At kung maunawaan natin ito, mas madali nating mapapamahalaan ang ating sarili at mas mapapalaki natin ang tsansa na magkaroon ng relasyon na nagbibigay ng kaligayahan, hindi ng pagod. Una, pag-usapan natin yung dynamics ng komunikasyon. Napansin mo ba minsan kahit mahal mo ang isang tao, parang hindi kayo nagkakaintindihan? Ang simpleng, bakit mo ginawa yon, ay pwede nang maging malalim na argument kung hindi maayos ang tono o timing. May mga tao na sobrang diretsyo, pero wala sa lugar ang paraan nila ng pagsasabi. At may iba namang palusot o walang malinaw na sagot, kaya ikaw ang nagiging detective sa relasyon mo. Ito yung unang dahilan kung bakit napapagod tayo, hindi dahil sa effort natin, kundi dahil sa mental load na dala natin sa bawat usapan. Halimbawa, imagine mo, araw-araw ka nag-e-effort mag-explain ng gusto mo, ng boundaries mo, tapos paulit-ulit na lang hindi nauunawaan. Parang treadmill na walang katapusan. Nakakapagod, di ba? At kadalasan, hindi mo naman hinahanap ang conflict. Ang gusto mo lang, maunawaan. Pero kapag paulit-ulit kang hindi naiintindihan, nagsisimula na ang fatigue, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Sunod, may factor ng expectations. Lalo na kapag nasa long-term na relasyon tayo, may mga expectations tayo, hindi lang sa partner, kundi sa sarili natin rin. Dapat ganito. Dapat ganyan, mga laging nasa isip. Ang problema, hindi laging parehong wavelength ang partner natin. Halimbawa, isa sa inyo mahilig mag-plan, yung isa mas go with the flow. Isa mahilig mag-open, yung isa mas tahimik. At kapag hindi natiyak o hindi na pag-usapan ang expectations na ito, nakakaramdam ka ng frustration, pagkabigo, at ultimately, pagod. Parang paulit-ulit na cycle na hindi mo alam kung paano patitigilin. At hindi lang yon, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nakakapagod ang relasyon ay emotional labor. Oo, emotional labor. Alam mo yon, yung hindi nakikita pero nararamdaman. Yung tipong ikaw ang nag-aayos ng mood ng partner. Ikaw ang nagbabantay na hindi masyadong sumasabog ang tensyon sa bahay. Ikaw ang nagbabalik sa sarili mo kahit stressed ka na rin. Marami ang hindi nakaka-recognize nito. Pero kapag palagi mong ginagawa ito, natural lang na magsimulang maubos ang energy mo. At hindi ito dahil mahina ka kundi dahil sobrang dami ng energy na ginagamit mo para panatilihin ang harmony sa relasyon. Isa pang factor na madalas nakakaligtaan, boundaries. Kapag wala kang malinaw na boundaries, o kapag ang partner mo hindi marunong respetuhin ang boundaries mo, parang laging may intrusyon sa personal space mo emotionally, mentally, kahit minsan physical. Halimbawa, gusto mo lang magpahinga pagkatapos ng trabaho, tapos may constant messaging or demands for attention. Kahit love mo yung tao, nakakapagod na mag-explain at ipagtanggol ang sarili mo. Dito na nagiging drain sa energy mo ang relasyon. Ang irony pa, mas nagiging pagod tayo kapag sinusubukan nating i-fix lahat. Baka kung gawin ko ito, magiging maayos na. Pero minsan, hindi sa lahat ng oras kailangan ayusin ng ibang tao o ang sitwasyon. Kapag paulit-ulit na lang, para kang nagbubuhat ng mabigat na bag na walang katapusan. At ang pinakamasakit minsan, hindi mo rin nakikita na unti-unti napapagod ka na. Hindi mo lang nakikita kasi dedicated ka sa relasyon, sa partner, sa pamilya, sa commitments mo. Kaya ngayon, habang iniisip mo yung sarili mo, tanungin mo, saan ba talaga napupunta ang energy ko sa relasyon na ito? Para bang paulit-ulit lang na nagiging drainage
O may balance ba ng give and take? At hindi ito self-centeredness, hindi ito selfish. Kailangan lang talaga natin maintindihan kung kailan tayo nagbibigay ng sobra at kailan dapat huminto para protektahan ang sarili. At dito ko rin gustong idagdag may factor ng mismatched values. Oo, values. Minsan pareho kayo ng love at care pero iba ang prinsipyo nyo sa buhay, sa priorities o sa kung ano ang mahalaga. Yung tipong sa umpisa hindi mo namamalayan pero over time nagiging friction. Parang dalawang tren na hindi sa parehong track pero pilit pinapahinto ang isa't isa. Kapag hindi na-manage, nakakapagod na hindi lang physical or mental, kundi pati emosyonal. So, habang iniisip mo lahat ng ito, mahalaga na malaman mo, hindi ikaw ang may mali at hindi rin partner mo per se. Natural lang sa tao ang magkaroon ng differences. Pero dapat may awareness. Kapag aware ka sa dynamics na ito, communication, expectations, emotional labor, boundaries, at values, mas madali mong ma-identify kung saan nanggagaling ang pagod mo at mas madali mo ring mahahanap kung paano maibabalanse ang relasyon. At habang iniisip mo to, isipin mo rin, minsan yung pagod sa relasyon, hindi palaging dahil sa ibang tao. Minsan dahil rin sa sarili nating patterns, sa tendency nating i-overanalyze, or sa kakulangan ng clarity sa kung ano talaga ang kailangan natin. Kapag naunawaan natin ito, mas empowered tayo na gumawa ng changes hindi lang sa partner, kundi sa sarili natin. Ngayon habang nagiging malinaw sa iyo yung dynamics ng relasyon na nakakapagod, tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa love o sa commitment. Tungkol ito sa understanding pagkakaroon ng mas malalim na insight, kung bakit parang laging may energy drain, at kung paano natin ma-manage ang sarili para hindi tayo maubos. At dito natin sisimulan yung mas practical na parts, yung mga specific actions at mindset shifts na pwede mong gawin para hindi ka lang basta nag-e-exist sa relasyon, kundi thriving at growing habang kasama ang tao na mahal mo. Kasi sa huli, relasyon na hindi lang nagbibigay ng pagod kundi nagbibigay din ng kaligayahan, ito ang tunay na win. Ngayon habang naiintindihan mo na yung dahilan kung bakit nakakapagod ang relasyon, pag-usapan natin yung mga susunod na dynamics na madalas nakakaligtaan pero malaki ang epekto sa energy mo. Isa sa pinakamalaking drain sa relasyon ay yung constant na panghuhusga, hindi yung normal na feedback, kundi yung laging may tono ng ikaw ang mali o yung paulit-ulit na kritisismo na hindi constructive. Imagine mo, araw-araw kang nakakatanggap ng comments na parang pinapaliit ang efforts mo kahit na ginagawa mo naman ang best mo. Nakakapagod, di ba? Dito lumalabas yung importance ng mutual respect. Kapag wala to, kahit simpleng usapan ay nagiging battleground. Halimbawa, may kaibigan ka na palaging may sagot sa lahat, pero yung sagot niya parang pinapahiya ka sa choices mo. Sa relasyon, ganito rin kapag paulit-ulit kang nade-devalue, unti-unti, hindi mo namamalayan, nagiging emotionally fatigued ka. Kaya isa sa pinakamahalagang hakbang dito, kilalanin ang pattern. Tanungin mo sa sarili mo, ito ba ay normal lang o paulit-ulit na behavior na nakaka-drain sa akin? Kapag malinaw sa'yo, mas madali kang makakagawa ng boundaries o adjustments. Sunod, pag-usapan natin yung mismatch sa emotional needs. Hindi lahat ng tao ay pareho ng paraan ng pagpapakita ng care or love. May iba na through words, may iba sa actions. Kapag hindi aligned, mararamdaman mo yung kakulangan, parang laging may kulang. Hindi mo kasalanan na iba kayo ng paraan ng pagpapakita ng affection, pero nakakapagod ito kung palaging iniisip mo kung sapat ba ang effort ng partner mo o kung sapat ba ang effort mo para sa kanya. Halimbawa, baka ikaw mahilig sa verbal affirmation, pero yung partner mo, through gestures lang, nagpapakita ng pagmamahal. Kung hindi mo maintindihan ang language ng love ng partner mo, paulit-ulit mong mararamdaman yung emotional gap. Kaya mahalaga na malaman mo kung ano ang language ng love ng bawat isa at paano nyo pwedeng i-bridge para hindi ka laging emotionally exhausted. Isa pa sa mga kadahilanan ay yung unresolved conflicts. Imagine mo, may maliit na issue isang buwan na, ang nakakalimot, tapos paulit-ulit na lang, same cycle. Ang unresolved conflict ay parang stress points sa relasyon na unti-unting nag-iipon
parang utang na emosyonal na hindi nababayaran. Nakakapagod ito hindi lang sa partner mo, kundi sa'yo rin. Kaya mahalaga na matutunan nating hindi iwasan ang usapin, pero i-handle ito sa tamang paraan, malinaw na komunikasyon, timing, at willingness na mag-compromise kung kaya. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mismatched priorities. Sa middle age pataas, karamihan sa atin may trabaho, pamilya, responsibilities. Kapag hindi aligned ang priorities nyo ng partner, madalas nakakaranas ng friction. Halimbawa, gusto mong mag-travel o may hobby na gusto mo i-pursue, pero lagi kang naiiwan sa responsibilities ng partner o bahay. Ang constant juggling na ito na ikaw ang nag-a-adjust nagiging source ng fatigue. Dito pumapasok ang self-awareness. Kailangan mong alamin kung alin sa priorities mo ang non-negotiable at alin ang pwedeng flexible para hindi palaging ikaw ang napapagod. Ngayon, may isa pa akong gustong idagdag na madalas hindi pinapansin pero malaking factor sa pagod sa relasyon yung emotional baggage natin. Oo, bawat isa may sariling past experiences, insecurities, trauma. Kapag hindi aware, madalas na project natin ito sa partner. Halimbawa, may dating hurt ka sa trust issues, tapos sa kahit maliit na misunderstanding ngayon, parang nagre-react ka na parang lumana ulit ang sugat. Nakakapagod ito dahil hindi lang problema ng partner ang iniintindi mo, kundi pati yung unresolved emotions mo. Kaya mahalaga, habang nag-e-effort ka sa relasyon, huwag kalimutan i-process ang sarili mong emotions. Pag may clarity ka sa sarili mo, mas sustainable ang energy mo sa relasyon. At isa sa pinaka-practical na lesson dito, energy management. Hindi mo kailangan laging mag-give 100% sa bawat interaction. Normal lang na magpahinga, mag-reflect at mag-recharge. Minsan, nakakapagod ang relasyon hindi dahil sa love o commitment, kundi dahil paulit-ulit kang nagbibigay ng hindi nagre-recharge. Kaya isipin mo paano mo maibabalik ang balance. Pwede itong simpleng habit tulad ng personal time, hobbies, o kahit simpleng quiet time para sa sarili mo. Simple, pero sobrang effective para hindi maubos. Lastly, pag-usapan natin yung empathy. Ang pagpapakita ng empathy sa partner ay mahalaga, pero kapag one-sided na lang, nakakapagod. Kung palagi kang nagbibigay ng understanding, pero hindi ka nabibigyan pabalik, parang laging may kulang sa energy bank mo. Kaya mahalaga na matutunan nating hindi iwasan ang usapin, pero i-handle ito sa tamang paraan, malinaw na komunikasyon, timing, at willingness na mag-compromise kung kaya. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mismatched priorities. Sa middle age pataas, karamihan sa atin may trabaho, pamilya, responsibilities. Kapag hindi aligned ang priorities nyo ng partner, madalas nakakaranas ng friction. Halimbawa, gusto mong mag-travel o may hobby na gusto mo i-pursue, pero lagi kang naiiwan sa responsibilities ng partner o bahay. Ang constant juggling na ito na ikaw ang nag-a-adjust nagiging source ng fatigue. Dito pumapasok ang self-awareness. Kailangan mong alamin kung alin sa priorities mo ang non-negotiable at alin ang pwedeng flexible para hindi palaging ikaw ang napapagod. Ngayon, may isa pa akong gustong idagdag na madalas hindi pinapansin, pero malaking factor sa pagod sa relasyon yung emotional baggage natin. Oo, bawat isa may sariling past experiences, insecurities, trauma. Kapag hindi aware, madalas na project natin ito sa partner. Halimbawa, may dating hurt ka sa trust issues tapos sa kahit maliit na misunderstanding ngayon, parang nagre-react ka na parang lumana ulit ang sugat. Nakakapagod ito dahil hindi lang problema ng partner ang iniintindi mo, kundi pati yung unresolved emotions mo. Kaya mahalaga, habang nag-e-effort ka sa relasyon, huwag kalimutan i-process ang sarili mong emotions. Pag may clarity ka sa sarili mo, mas sustainable ang energy mo sa relasyon. At isa sa pinaka-practical na lesson dito, energy management. Hindi mo kailangan laging mag-give 100% sa bawat interaction. Normal lang na magpahinga, mag-reflect, at mag-recharge. Minsan, nakakapagod ang relasyon hindi dahil sa love o commitment, kundi dahil paulit-ulit kang nagbibigay ng hindi nagre-recharge. Kaya isipin mo, paano mo maibabalik ang balance? Pwedeng itong simpleng habit tulad ng personal time
hobbies, o kahit simpleng quiet time para sa sarili mo. Simple, pero sobrang effective para hindi maubos. Lastly, pag-usapan natin yung empathy. Ang pagpapakita ng empathy sa partner ay mahalaga, pero kapag one-sided na lang, nakakapagod. Kung palagi kang nagbibigay ng understanding, pero hindi ka nabibigyan pabalik, parang laging may kulang sa energy bank mo. Kaya mahalaga rin na kilalanin kung saan ka nagbibigay ng sobra at saan ka pwedeng mag-set ng limit para hindi ka madrain. Habang naiisip mo lahat ng ito, tandaan, ang relasyon ay hindi isang sprint. Hindi ito tungkol sa sino ang may control o sino ang may mas malakas na effort. Mas tama na isipin mo ito bilang partnership kung saan parehong may responsibilidad sa energy at well-being. Kapag nauunawaan mo ang dynamics na ito, mas madali mong mahahanap yung balance kung paano mag-give, mag-receive, at mag-maintain ang sariling emotional health habang kasama ang mahal mo. At sa huli, habang iniisip mo ang practical steps na ito, communication awareness, aligning expectations, emotional labor management, conflict resolution, priority balancing, processing personal baggage, energy management, at empathy balance, maiintindihan mo na hindi lang external factors ang dahilan kung bakit nakakapagod ka sa relasyon. Malaki rin ang role mo sa pagpapanatili ng healthy dynamic. Hindi ito blame game, kundi awareness game. Habang iniisip mo lahat ng dynamics na nabanggit natin, may isa pang aspeto na madalas nakakaligtaan pero sobrang important yung self-reflection sa sarili mo. Oo, napapagod tayo sa relasyon, pero minsan hindi lang dahil sa partner, kundi dahil sa patterns natin mismo. Halimbawa, may tendency ka bang laging mag-assume o laging mag-overthink? May habits ka ba na paulit-ulit na nagre-resulta sa stress at tension? Kapag na-recognize mo ito, mas madali mong ma-manage ang sarili mo at mas magaan ang relasyon. At hindi lang yon, mahalaga rin ang appreciation. Madalas, nakakaligtaan natin i-appreciate yung efforts ng partner o kahit ng sarili natin. Kahit maliit na bagay, pag na-recognize mo, nakakabawas na ng stress at nagbibigay ng positive reinforcement. Imagine mo simpleng thank you o maliit na gesture pwedeng mag-transform ng energy sa relasyon. Yung tipong hindi ka laging drained, kundi nagkakaroon ng moments ng joy kahit sa simpleng bagay. Habang lumalalim ang relasyon, makikita mo rin na may mga phase kung saan natural lang na may pagod at frustration. Hindi ibig sabihin na mali ang relasyon o hindi ka mahal ng partner mo. Ang ibig sabihin lang, kailangan ng awareness at adjustment. Ang sikreto para hindi maubos ay ang conscious effort. Communication na malinaw at respectful, empathy na balanced, boundaries na malinaw, at personal self-care na consistent. Kapag nagawa mo ito, unti-unti, hindi ka lang nag-surviving sa relasyon, nagiging thriving ka. Isang practical tip na gusto kong i-share, create emotional check-ins. Hindi kailangang big time, simple lang. Halimbawa, sa loob ng isang linggo, tanungin mo ang sarili mo, paano ang energy ko sa relasyon ngayon? May naibigay ba ako ng sobra at wala bang naibalik? Paano ko maibalance ito? Kung regular mong ginagawa ito, mas madali mong maiwasan yung build-up ng emotional fatigue. At mas maiintindihan mo rin kung ano ang kailangan ng partner mo at kung paano kayo parehong magkakaroon ng positive energy. At habang iniisip natin lahat ng ito, tandaan, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi tungkol sa pagiging flawless or never making mistakes. Lahat tayo may flaws, may bad days, may moments na nagiging reactive tayo. Ang mahalaga, aware ka at willing na i-adjust ang sarili mo at mag-grow. Sa bawat challenge, may opportunity na maging mas matatag at mas maunawain. Kaya kung napapagod ka, huwag mong ituring na failure. Ituring mo itong signal na kailangan mo ng clarity, kailangan mo ng boundaries, o kailangan mo lang mag-pause at mag-recharge. Ang relasyon na sustainable ay hindi yung laging smooth at walang conflict, kundi yung relasyon na parehong aware sa energy, parehong nag-effort, at parehong nagbibigay ng respect at understanding. Ngayon, bago tayo matapos, gusto kong i-encourage ka. Tingnan ang sarili mo, kilalanin kung saan ka napapagod, at gumawa ng conscious choices. Hindi ito tungkol sa perfection,
kundi awareness at action. Kapag may ganitong mindset, mas nagiging empowered ka, mas kaya mong i-handle ang emotional labor, mas kaya mong maintindihan ang mismatched needs, at mas nagiging maayos ang communication. At tandaan, every step na ginagawa mo para ma-manage ang sarili mo at ang relasyon mo, hindi nasasayang. Ang bawat maliit na adjustment, bawat conscious choice, ay nagtutulak sa'yo papunta sa mas healthy at meaningful na relasyon. Kahit may challenges, kahit may pagod, may growth. At sa huli, mas magiging malinaw kung sino ang tunay na nagbibigay ng support at love sa'yo at sino ang hindi aligned sa values mo. Kaya, huwag mong i-dismiss yung pagod mo. Pakinggan mo ito bilang guide para gumawa ng positive changes. Trust yourself, stay grounded, at tandaan na may control ka sa energy mo at sa choices mo. Hindi mo kailangang maubos para mahalin ang ibang tao. Sa halip, mahalin ang sarili mo enough para iset ang boundaries mo, i-communicate ang needs mo, at i-maintain ang balance sa relasyon. Bago tayo magtapos, gusto kong hilingin sa'yo na i-reflect lahat ng nabanggit natin. Tingnan ang sarili mo sa relasyon, sa energy mo, at sa growth mo. I-share mo rin sa comments yung experience mo, paano mo na-manage yung pagod sa relasyon o kung anong strategies ang effective sa'yo. Kasi sa community na ito, mas marami tayong matutulungan at ma-inspire. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, like mo na at subscribe sa channel para sa mas maraming content na makakatulong sa'yo sa relasyon, personal growth, at self-awareness. Tandaan mo, ang journey ng relasyon ay hindi laging madali. May challenges, may frustration, may pagod. Pero sa tamang awareness, mindset, at action, pwede mong i-navigate ang lahat. Patuloy na magtiwala sa instincts mo, manatiling aligned sa values mo, at huwag hayaang ang negativity ang magdikta sa'yo. Laging may paraan para maging mas maayos, mas healthy, at mas fulfilling ang relasyon mo. Keep moving forward at tandaan ang pinakamagandang bahagi ng journey ay palaging nasa unahan. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.